Last Sunday, we talked about the power or, ano bang title nun? Yung worship. Bring me a musician. Bring me! Actually, yun, pagkarinig ko nga nun, akala ko may tatakbo. Bring me a musician. May subtitle pa yun di ba? The power of praise and worship. Yeah. So today, tonight, syempre, alam nyo, when we are talking about praise and worship, hindi siya pwedeng i-cut agad. Alam nyo ba yun? Kasi, if you open the revelation or that topic, it needs to be closed properly. Para, alam mo yon, yung merong transition, naiintindihan ng bawat isa. Kasi praise and worship is very broad. Amen. Alright. So, ang pag-uusapan natin ngayong gabi is about the power of obedient worship when worship becomes warfare. Are you ready? Hallelujah. John chapter 4 verse 23. But the hour is coming and is now here when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. For the Father is seeking such people to worship Him. Praise be to God. Father, we acknowledge your presence today. We believe that you are here in the midst of us as we worship and praise your name tonight. May it be pleasing to you. May it be a sweet and pleasing aroma to you, O God. Nawa ang lahat ng aming mga puso at aming isipan ngayong gabi ay naging kalugod-lugod sa inyo. At sa aming pag-uusapan ngayon, nawa ang bawat salita na manggagaling sa inyo at mamumutawi sa aking bibig ay tumimo sa aming mga puso, sa kanilang mga puso, at ito ay maisagawa sa kanilang mga buhay. Lord, tonight we declare the victory of your word. In the name of Jesus we pray. Amen. The power of obedient worship. We talk about praise and worship, the power of praise and worship. Diba? Bring me a musician because there's power in praising and worshiping the Lord. You see, John 4:23 says, again, but the hour is coming and is now here when true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. Amen? Madaling kumanta. Ang daming influencers ngayon, ang daming singer, ang daming musicians na kumakanta ng praise and worship, but can you feel the presence? Can you feel the anointing from the Lord? Diba? Ang daming musicians na kayang gumawa ng sobrang tinding areglo. Diba? If you will just hear, or if you will just listen to the composition of Pastor Pao, yung ano title nun? Nakatuon, 'di ba? Yung OST ng Seventh Day Adventist, 'di ba? So very simple 'di ba? Kalimutan ko na 'yung tono. Very simple, but you can feel the anointing, 'di ba? That's what I'm talking about. It's not about how you play. It's not about the music you play. It's about the anointing of the Lord. You see, many believers think worship is singing songs on Sunday. It's not just about singing songs on Sunday, Wednesday, Saturday, Tuesday. Kung kayo ay intercession, may Tuesday pa tayo. Diba? It's not about singing praises, singing hymns unto God. No? But in the kingdom of God, worship is not an event. Do you believe that? It is actually a lifestyle of submission to the King. How you submit your life to the King. Why? Because in the kingdom, when a subject obeys the King, that obedience becomes honor. And honor is what? Honor is the highest form of worship. Amen?
We cannot just honor the Lord by singing praises and worship to God, di ba? Hindi lang sa pagkanta yan, kasi madaling dayain yung itsura mo while you are worshiping the Lord. Pag maganda yung beat, yung rhythm, ang sarap sumabay, lalo na pag nabuo na natin yung sa Sunday, pag tinugtog natin yung Never Lost. Mga kapatid, umpisa pa lang, intro pa lang. Naku po, pambihira. Talaga naman, yung mga musikero dito, mga musikera, kayang-kaya ni Pastor Pao yan. Di ba? Ang sarap sumabay kahit nga pambihira. Yung mga worship ay yung since day one. Sino dito nakapakinig na ng since day one? Ha? Alam niyo yan, Genesis. Since day one, in the beginning. Ay, pambihira. Galing naman ng mga Kristiyano. Hindi alam yung since day one, no? Ako lang pala nakakaalam nun. Ha? Since day one. Trending ngayon di ba? Pag pinakinggan mo, ang ganda ng beat. Di ba? Narinig ko lang yun kay Daniel Tama, di ba? Pag binigyan mo ng isang youngster na. Maraming songs na pagka narinig mo, mapapajive ka. Tama? Kaya nga, sabi nga, nung Sunday, ni Pastor Pao, music is directing to your soul. Dumidirekta talaga yan sa mga puso natin. Sa soul natin. Di ba? Kaya if you will not search or examine the lyrics, magmamanifest sa'yo yung pinapakinggan mo madalas. Subukan mo pakinggan yung lahat ng kanta ni Wolf G. Pormahan mo, Wolf G na rin. Di ba? Patingipin mo. Flow G. Di ba? G-Wolf pala. Di ba, Ganon yun Di ba? Kasi it transcends to your soul. Amen? Yan yung pinakamadaling access sa ating mga kaluluwa, music. Di ba? Kaya, pati yung baby, pag nasa tiyan pa lang, parinigin mo ng mga classical, di ba? Meron sinong artist yun? Mozart, tsaka si Bon Jovi. Ano yun? Beethoven, di ba? Pares B Bon Jovi, a sweet child of mine! Di ba? Si Beethoven, pag pinarinig mo niyan, paglaki niyan, Beethoven. Paglaki niyan, mahilig din sa music yan Diba? Kasi kaya nga if you really want your children to be musically inclined, sa tiyan pa lang parinigin mo na. So, very critical ang musical natin, ganun-ganun lang, di ba? But you see, it is not just about singing praise and worship to God. The most powerful worship is not the song you sing. Di ba? Kasi you may sing the song, pero hindi mo minimin. Tama? Maaaring napapakanta ka lang kanina, yes, Lord, I am available. Pero after this service, you're not inclined with the song. Hindi ka talaga totally inclined doon sa ibig sabihin ng kanta. The most powerful worship is not the song you sing, but the life you surrender. And when worship becomes obedience, something powerful happens. Your worship becomes spiritual warfare. Amen? Nagkakaroon lang ng spiritual warfare pag nagkaroon ng spiritual obedience. Amen? Pansinin mo, pag wala kang obedience na ginagawa, ang galing mo ngang kumanta. Ang galing mo mag-worship dito every Sunday. Every Wednesday, grabe yung taas ng kamay mo talaga. Diyan sa, halimbawa, nasa congregation ka, yung taas ng kamay mo parang gusto nang lumutang ng paa mo. You may do that. But, if you don't have obedience, di ba? If you don't know how to obey. Kaya nga sabi dun sa kanta kanina,
I am available. I hear you call, I answer. Yes, Lord, I am available. Ibig sabihin, hindi lang basta Sunday, hindi lang basta Wednesday, hindi lang basta Tuesday, Saturday, or kung anong oras, kung anong araw man yung life group na meron kayo ngayon. Hindi lang basta doon sa mga araw na yon, hindi lang basta kung anong oras kayo patawag ng leader mo, ng pastor mo, kailangan available ka, hindi ganon. Anytime, di ba? Kaya nga lifestyle eh. Pagising mo pa lang sa umaga, you are seeking God. Lord, what do you want me to do right now? What do you want me to do today? Paano ko mag-glorify yung pangalan mo? Di ba? Sa workplace ko, paano ko to gagawin? May sinasabi si kanina, yung Kristiyano ka, pero wala kang ginagawa. Alam niyo bang may kasalanan sa paggawa at sa hindi paggawa? Alam mo bang parehas may kasalanan doon? Yung alam mo kung ano yung tamang gawin, alam mong dapat mong gawin, pero hindi mo ginagawa. Kasalanan yun. At alam mo na mali, pero ginagawa mo, kasalanan pa rin. Pambihira. Ang matindi doon, alam mong tama, pero hindi mo ginagawa, at alam mong mali, pero ginagawa mo, aray mo. Di ba? When your worship becomes spiritual warfare, hindi na to tungkol sa pagsigaw. No? Not even an emotional hype. Di ba kanina, alam nyo, though yung emotion, kailangan natin yan to worship the Lord, di ba? Ang hirap naman magpuri sa Panginoon, I am available, yes, Lord. Hirap nun. We actually need an emotion, pero hindi pwedeng mas mataas yung emotion kaysa doon sa spiritual, sa spirit and in truth. When the moment you obey the Lord, hindi na to tungkol ngayon sa sigaw mo at sa emosyon. You are now declaring war because you are aligned with the authority of God. Amen? What? That causes heaven to fight for you. Kaya nga, babalikan natin mamaya yung si King Jehoshaphat. Gusto niyo ba yan? O ayaw niya, diwag. You see, when you obey the Lord, when you make yourself available for the Lord, alignment with the authority of God will occur. No? That causes heaven to fight for you. Number 1, true worship is obedience to the King. Amen? Kaya yung binasa natin kanina, true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. Amen? Matatawag mo bang worshiper talaga ang isang tao kung wala naman talaga sa puso't isipan niya ang pagsamba sa Panginoon? Kung kumakanta lang siya, nakikisabay lang siya sa palakpak kasi nandyan na kasubuan na to, bro. Di ba? Nakikita mo papalakpak yung iba, ang pangit mo naman tignan kung naka-cross arm ka lang. Siyempre, makikipalakpak ka na rin. Maraming ganyan eh. Tama? But God is really looking for a true worshiper. Hindi lang basta sa pagkanta. But after you sing, ano na ang gagawin mo? How are you going to manifest the praise and worship you sang a while ago? Amen. Alam mo, simple lang yung kinanta natin kanina. Sobrang onti ng lyrics. Di ba? Pero mabigat yun. You are declaring war, actually. Di ba? Against the enemy. Anong sabi ng Iran? Basta i-withdraw nyo lang, paalisin nyo lang yung mga American base sa country nyo, bibigyan namin kayo ng oil, di ba? Tama ba yan? Bibigyan namin kayo ng access sa Strait of Hormuz. Pero pag may American base pa rin dyan, harangin namin yung ano nyo. Yung parcel nyo.
Di ba? If you are identified with God, definitely, you are waging war. And yun yung spiritual warfare na tinatawag. Amen ba doon? Jesus did not say the Father is just looking for a good singer. He's looking for a true worshiper. Kasi kung good singer lang, ang daming singer dyan. Pwede nating, pwede nating i-recruit. But you see, every singers that we have here, na ginawa nilang available yung sarili nila, they're being effective, hindi dahil maganda yung boses nila, but they make themselves available. 'Di ba? Hindi porket wag natin gawin ng isang bagay kung saan komportable ka. Amen? Naalala ko noon, meron kaming singer. Backup singer lang naman. Yung boses niya papuntang Cubao, pero yung kanta papuntang Laguna. Pero nagbe-blend. Nawala. 'Di ba? Nawala siya. Pero may pumalit. Ganun pa rin. Pero ano yung pagkakaparehas nila? Parehas nilang ginawang available sa sarili nila. But you see, magkaiba lang sila ng timbre ng boses, pero parehas yung tono. But you see, mga kapatid, naging effective siya. It is not about her voice. It is not about their voice. It's about their availability. Diba? Hindi tumitingin ng Panginoon doon sa skill mo, sa capability mo. God is looking to your availability. Gaano ka ba available? Diba? Now, kung hindi ka tumutugtog dito, gaano ka available to do my mandate to you? Kasi every one of us, may mandate ang Panginoon sa atin sa mga personal na buhay natin. Hindi porket lagi kang tumutugtog sa church, nagagawa mo mandato ng Panginoon sa'yo. Paglabas mo ng simbahan, may kailangan kang gawing mandato para sa Panginoon. Di ba? Sa pamilya man yan, sa trabaho mo man yan. Naintindihan po natin? In the kingdom, truth means alignment with the will of the king. Diba? If it is not aligned sa kalooban ng hari, hindi siya katotohanan. Dahil sa isang kaharian, ang tanging totoo lang ay ang salita ng hari. Amen. Sa isang kaharian, ang tanging batas lamang ay ang salita ng hari. Ibig sabihin, at ang kalooban ng hari, no? Ibig sabihin, kung hindi ka aligned doon sa kalooban ng hari, hindi totoo yung ginagawa mo. You see? So, meron tayong basis. Ano yun? Yung salita ng hari. Sino bang hari natin? Ang Diyos. Amen? So, true worshiper is obeying God when it is difficult. Mahirap? Yes, of course. Alam mo, paano mo masusubukan, paano makikita ng Diyos that you are really obeying Him pag laging comfort zone yung ginagawa mo? Diba? Just like for example, I hear a call, diba? Through Pastor Nikki last time. Hindi siya direct, but I hear and I heard a call. Diba? Ano na-observe? Kulang yung media. Praise the Lord, nandyan na, nadagdagan na tayo. Diba? May nagbabalik, nawawala, bumabalik. Heto na naman. Andyan na yung ating bigating leader. Amen. Praise the Lord because she made herself available. Saktong-sakto. Diba? Mga kapatid, it is not about how long kang nawala. It is about how you go back. Amen? You come back clean and strong. Walang problema dyan. Amen? Kasi ang karamihan nahihiya na bumalik. Alam niyo, madalas yung mga narinig yan, nahihiya na kasi ako eh. Kaya bumabalik. Kaya hindi na bumabalik. Di ba? Pero kung nakatatak sa'yo, yung pag-ibig ng Diyos at kung paano papurihan ng Diyos sa
sa sa espiritu at katotohanan, kahit gaano ka pa katagal hindi naging available, ang pinakamahalaga ay yung bumalik ka pa rin. 'Di ba? Just like the story of the prodigal son, no? Tagal kang nawala, matagal kang hindi nagsimba. But the thing is, you know how to go back. Amen? So I heard a call. 'Di ba? Sobrang comfort zone ko yung drums. Kasi kahit di ako sumisipra, isang dinig ko lang, napapalo ko na siya. Ganun ako kagaling. Sumipra silang lahat, hirap na hirap sila. Chords by chords, di ba? Ako waiting, lahat sila nagkakagulo na. Ako nag-aantay lang ako. Tagal naman itong mga to. Pambira. Hindi sumipra. That's my comfort zone. But I heard a call. Kailangan ng tulong ng ministry na inawakan ko pa, pambihira. I need to go out from my comfort zone. Di ba? Sa bumaba si Jesus from heaven. At inayos niya. Hallelujah kayo. So maraming positive feedback. Di ba? Ang dami nagsasabi, ganda ng labas ng tunog nung Sunday. Pati dito sa taas, ang ganda ng tunog. Glory to me. Glory to God. Kasi there will always be a right person just for a moment and for a season. Di ba? And when the time comes na pwede na ulit bitawan yon, o di go. Di ba? Hindi na nade-delay yung natin. Pambira, kita nyo, silver na yung ating snake wire. Di ba? Salpak na ng packaging tape. Ewan ko na lang kung mag-loose pa yan. Kaya hindi na nawawala yung mic. Amen? So, hindi laging dapat nasa comfort zone ka. Mahirap sundin kung anong pinapagawa ng Diyos. Pero you need to respond. Ang hirap, ang bihira. Hayaan kong pumalo si AJ. Napapangiwi ako, kada kita ko, yung buong braso niya, pinapalo yung mesh. Mesh yun Tuturuan ko nga siya paano gumamit ng rudiments Ito lang Jay. Jay, risk lang. Sa'yo buong parang parang nag-gym So habang titimpla ako, napapangiwi ako. Buhay pa ba? Buhay pa ba yung cymbals? Hirap nun. But I need to respond sa call. Amen? So whenever you are in a hard situation or a difficult situation, just do your best. Just obey the command of the Lord. Amen? Mahirap, yes, dahil may kinasanayan ka, pero we really need to respond. Amen? Trusting God when it doesn't make sense. Kahit feeling mo, ano ba nangyayari sa application namin ngayon? Parang kaming bar hopper. But we need to trust God when it doesn't make sense. Anong kanta yun? Even when it hurts so bad. Yun ba yun? I praise you. Sabi nung boss namin sa kanya, ang galing di SDJ. Ang galing niya mag-present. Kulang na lang sabihin sa akin, mas magaling pa siya sa'yo. Diba? I'm so proud of my wife. Surrendering your will to His will. Mahirap yun? Mahirap yun. Madaling sabihin, pero mahirap gawin. Marami tayong gusto, pero ang hirap isuko sa Panginoon. Alam nyo ba kung gaano ka-perfect yung will niya sa'yo kaysa doon sa gusto mo sa buhay mo? He knows what He's doing. Amen? So, doon pala sa pagtitiwala natin sa Kanya, kahit na parang walang sense yung nangyayari sa buhay natin, kahit parang hindi mo na maintindihan, it's actually a form of worship. Trusting Him is worshiping Him. Amen? Kaya nga,
Sabi ko, if God really gave you that vision, sinasabi ko kay Mr. Taduran, kilala niyo ba yan? If God really gave you that vision, which is, He definitely not gave it to me. He gave it to you. Kahit anong sabihin ng ibang tao, just push. Just pursue that vision. Kasi, ako actually sa paningin ko, parang wala nang sense yung ginagawa niya eh. Ang hirap nun. Punta ka Pampanga, tapos wala kang subsidy. Kanina kinulit ko na naman siya, ginagawa mo. Pero sinasabi niya, ang daming nangyari, ang daming ginagawa ng Lord sa buhay niya. So, perfect. Di ba? He's learning to trust the Lord now. Di ba? Unti-unti pwede mo na siyang bitawan. Kasi dati baby lang siya. Diba? Ngayon, nakakalakad na siya. Pwede mo na siyang bitawan. Kasi alam niya na kung saan bahay niya. LCC. Dati hindi mo siya pwedeng iwan mag-isa kasi umuwi sa CCF. Di ba? Ngayon, pwede na. Alam mo na kung paano umuwi. Romans chapter 12 verse 1, mga kapatid. Present your bodies as a living sacrifice, which is your spiritual act of worship. We need to present our body as a living sacrifice. Alam na natin itong verse na to, pero kakaunti lamang yung gumagawa. Amen? Present your body as a living sacrifice. Kahit na hindi comfortable yung nangyayari sa buhay mo ngayon, you are still presenting yourself as a living sacrifice to God. Paano? Just obey God when it's difficult. Trust God when it doesn't make sense. Surrender your will to His will. That is presenting your body as a living sacrifice. Did you notice something? God never asked for a singing sacrifice. He asked for a living sacrifice. He asked for a living sacrifice. Amen? Again, He asked for a living sacrifice. Meaning, your decisions, yung attitude mo, yung obedience mo, yan yung mga acts of worship. Di ba? Kaya nga minsan may pinagpe-pray ka pero ang tagal dumating. God is just observing your attitude. Di ba? Parang, alam mo, pag nag-a-apply ka sa trabaho, sabi nga ni Ian parang pinag-iintay nila tayo para malaman nila o para maobserbahan nila yung attitude natin, paano tayo umupo, ano na yung behavior natin while waiting, tama? Yes, makes sense. God is actually looking and observing your attitude while you wait. Amen? God is observing your decisions while you wait. Amen? Because He is actually a father to us. Kung ano yung traits ng magulang, ng earthly parents natin, earthly fathers natin, ganun din ang ating Panginoon. Pero madalas na misunderstood natin kasi hindi naman natin talagang marinig consistently kung ano sinasabi niya But praise be to God kasi may Bible tayo, may pastor tayo, may leaders tayo na nakakapagsabi ng mga gantong bagay. Now, you confirm that, ganun pala yun. Para pala talagang tatay ang Diyos. Inoobserbahan niya tayo kung ready na ba talaga tayo. Kung paano tayo mag-worship. Di ba? While I'm waiting, I will worship. Di ba? You are praying for something and you are working for it. Anong attitude mo while you're working and waiting for that something? Amen? And you can connect it doon sa mga previous natin na pag-aralan. Alam niyo ba yung parable of the 10 talents? Di ba? Anong attitude ng mga binigyan ng mga talento? God is observing it. God is really observing every decisions, attitude, and obedience. Amen? Alam mo, if you know how to obey, mas matimbang yon kaysa doon sa pagkanta mo.
Paano pa kaya kung marunong ka ng sumunod, tapos matindi ka pang umawit para sa Panginoon? Ay grabe, heaven will really fight for you. Di ba? Ang dami mong iniisip na bayarin. Ang dami mong plano sa buhay, but take note and take heart. He has overcome the world. Di ba, ang dami nating worries about next year, about next month. Who knows what will happen tomorrow? Di ba? Ang sabi niya nga, don't worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Pero ikaw, hindi nga bukas yung wino-worry mo, yung next month naman. Hallelujah. Siya nga, pinaiksi niya na nga yung duration tomorrow na. How much more next month? Ang daming pwede mangyari. Joseph, isang gabi lang yung pagitan. Di ba? From disaster to greatness. Tama? Naintindihan natin? So, ibig sabihin, He can turn your life around to something great. Alam mo, when you are waiting and it seems parang, alam mo yun, it doesn't make sense. Really, God, parang walang kwenta. The truth is, God is up to something. God is up to something. Kung marami kang plano, mas maraming plano Diyos sa'yo. Tandaan mo yan. The kingdom principle is, obedience is the highest form of worship. Amen? It is the highest form of worship. Again, kung kumanta ka para kasi Regine Velasquez, pero kung hindi ka marunong sumunod sa kalooban ng Diyos, wala ding kwenta yon. Para ka lang nag-perform. Alam mo, kung boses lang problema mo, kayang ibigay ng Diyos yan Lahat naman tayo may boses tama? Hindi niya ba kayang bigyan ng control yung mga larynx mo, yung diaphragm mo? Kaya niyang bigyan ng control yan. Tama? Alam niyo ba si Marico nung una niyang kanta? Hindi pa ganyang katindi yung boses niyan. Yung mic niyan dati nasa ilong. Pag kumakanta siya ganyan. Tama? Di ba? Ngayon, ang linaw na ng voice. Ang ganda na ng boses niya. Bakit? Dahil ba sa galing niya yon? Hindi. Ginawa niyang available lagi yung sarili niya for the Lord. So true? Amen? Hallelujah. Gusto niyong gumanda boses niyo? Make yourself available. Amen? Ganito lang yan mga kapatid. If there's a peace and if there's a joy, tuloy mo. Diba? Gusto mong gumanda boses mo kasi feeling mo pag nasa music ka may peace and joy, go. Walang imposible sa Panginoon. Kung yung pilay nga, yung bulag nakakita, di ba? Yung pilay nakakarinig. Yung pilay nakakalakad di ba? Yung bingi nakakapagsalita. Nakakarinig. Hey, how much more yung boses mo hindi niya kayang pagandahin? Tama? Imposible ba yon? If you know how to obey, nothing is impossible. Amen? Many people sing loudly but live disobediently. That's the problem. No? You see, heaven responds not to a volume. Doon sa volume ng boses mo. Heaven responds to alignment. Are you aligned? Di ba? Doon sa pinapagawa niya. The presence you experience must become the life you live. Di ba? Feel natin yung presensya ng Panginoon, but are you living it? Amen? Ipinapamuhay mo ba yung presensya na ramdaman mo? Yung touch ka, na feeling mo every time may mag-a-approach sa'yo, magre-respond ka ng maganda. Di ba? Number 2, obedient worship activates God's intervention. Di ba we always pray for God's intervention into our lives? I always pray for it. Lord, give us your divine intervention.
Alam nyo ba yung intervention? Yung meron kang ginagawa, you pray for an intervention, alam nyo yung makikialam ang Diyos dun sa kung anong ginagawa mo. He will intervene. Di ba? Sino ditong may gusto niyan? So kunin natin yung story dun sa story ni King Jehoshaphat. Di ba? Hindi ko na ulitin yung verse na binasa natin. But really, when Jehoshaphat faced 3 armies, the strategy God gave was shocking. Diba? Anong klaseng strategy yon? Force? Strength ba? Anong strategy? Worship. Diba? Ganun katindi yung intervention ng Panginoon. Anong sabi? Kung babasahin mo yung verse, sige nga, basahin na nga natin, dun sa last na lang, yung second Chronicles 22, yan. And when they began to sing and praise, the Lord set an ambush against the men of Ammon, Moab, and Mount Seir, who had come against Judah so that they were routed. You see, God intervened. Yung strategy kakaiba no? Hindi na sila kailangan magplano, dito ka. Dito ka. Ikaw, Jehoshaphat, ikaw dapat nasa likod ka kasi ikaw yung leader. So maglagay ka ng mga nasa front line mo. Wala nang ganun. Worship lang, sapat na. Amen? Just obey the command of the Lord. Amen? Walang imposible. Di ba? Pero, wag naman yung, alam mo yun, yung parang style engot no? May nakanti ka. Pambira, inahamon ka na ng away. Lord, I am available. Sabi ni Pastor, mag-worship lang ako. Kasi medyo nag-escalate na yung kaaway ko. There's a proper way to deal with it. Di ba? Pwede ka magpakumbaba. Sorry Bro. Hindi yung pag-escalated, sabi mag-worship ka. Alam mong may kasalanan ka eh. Tama? Iba kasi yung consequence dun sa atake. Amen. Yung consequence, you did something wrong and you face the consequence. Amen? Yung atake ng enemy, you are doing good, you're doing the right thing, God is so proud of you, kaya the enemy is trying to distract you. Just like Job. Tama? Hallelujah. Give thanks to the Lord, for His mercy endures forever. For His love endures forever. Do you believe that? You see, when they began to sing and praise, the Lord set ambush against them. Na-confuse na yung mga armies. Yung mga soldiers. Di ba? Did you notice the timing? Hindi after nung battle sila nag-worship. Hindi sila nagkaroon ng victory worship. Tama? They live in Christ. Hallelujah. Hindi sila nagkaroon ng victory worship. Di ba? They live in Christ. Church. Amen? They began to worship. Hindi after ng battle. This reveals a kingdom law. Worship invites divine intervention. The moment they align themselves with God through praise and obedience, kasi yun naman talaga yung pinapagawa sa kanila, God fought the battle. This is how we fight our battle. Amen? The enemy began destroying themselves. Sila na. Tama? Na-experience nyo na ba yan? Maraming instances na ganyan. Amen? Hindi mo na kailangan mag-effort. Ang kailangan mo lang makinig ka sa Panginoon.
Hindi mo kailangan mag-effort gumanti, hindi mo kailangan mag-effort na pag-isipan sila ng masama. The only thing that you need to do is to obey what God wants you to do. Your worship can do what your strength cannot do. Diba? Our strength is limited. Napapagod tayo. Kakaisip nga doon sa kaaway natin, nakakapagod tama? Yun pa kayang mag-isip ng, or yung pa kayang mag-effort ka para pasakitan yung kaaway mo. Ay, nakakapagod yun. Exhausting yun. Diba? Why don't we just praise God in obedience? Why don't we just worship the Lord in obedience? Diba? Gawin na lang natin kung anong gustong ipagawa ng Diyos sa atin. Amen? If there is peace and joy, then you are on the right track. Pag walang peace, walang kapayapaan at all, walang kasiyahan, alis ka na. Amen? Hindi mo kailangan magtiis sa ginagawa mo kasi, kailangan ko gawin to, I need to climb. Wala nang peace Sa tingin nyo ba si Jonathan, nung umaakyat siya, meron siyang peace? Meron. Di ba? Habang nagka-climb siya sa mountain, di ba? Konyo. Habang umakyat siya sa bundok, merong peace yun, may joy yun, di ba? Siguro nag-uusap sila nung armor bearer niya. Pag sinabi ng mga Pilistino na umakyat kayo dito, binigay na sila sa atin ng Diyos. May joy yun. Kahit pa risky. Tama? Hindi porket risky, nakakabahala na. Kung yan talaga ang gusto ipagawa sa iyo ng Diyos, risky man yan or hindi, kung merong kapayapaan, you are doing the right thing. You are on the right track. Amen? So, number 3, last natin. When worship is obedient, it becomes warfare. Many people try to fight spiritual battles with this: stress, complaining, control, human effort. 'Di ba? Dito madalas nakikipag-deal ang mga Kristiyano or mga tao. Effort. Control, they're trying to control their situation. Even though it's uncontrollable. Complaining. Alam nyo ba yung reclamation? Yung dagat, ginawang land. Tinambakan. Tama? Hello? Make sense? Yung reclamation, yung dagat, yung dating dagat, ginawang land, tinambakan. Yung Sierra Madre, nilipat doon sa Manila Bay. Reclamation yon. Gets? Ano yung reklamo? Ano English ng reklamo? Di ba? Reclamation. Ang English ng reklamo ay complaining. Tama? Pero, tatawa ko sa sarili ko, Lord, reclamation. Yung hindi original, binago, tinambakan mo ng lupa, yung hindi original na design. Delikado yon. Tama? Alam niyo ba na kung gaano kadelikado yung mga reclamated area? Anytime kasi pwedeng gumuho ilalim nun, kakainin ng dagat yung lupa. Gets nyo? So kung ikaw, reklamo ka ng reklamo, ang ganda ng revelation Hindi kasi original na design ng Diyos sa tao ang magreklamo. Sa isang kaharian, wala kang makikita na citizen ng kingdom na nagrereklamo. Because they trust their king. Hello? So pagka-reclaim ka ng reclaim, natatabunan yung original design sa'yo ng Diyos. Amen? Kasi reklamo ka ng reklamo. Imbis na parating na yung kalooban ng Diyos sa'yo, wala, nagreklamo ka na. Kasi hindi ka sumusunod sa kalooban niya Takot tayo sa warfare. Tama? Takot tayo sa gera. It is what it is. Kung talagang may gera, gera. Wala tayong magagawa dyan. Amen?
Ang dami nating ginagawang way para makaalis dun sa kung nasa sitwasyon tayo. But the kingdom strategy is different. When a believer obeys God and worship Him in the middle of pressure, they are declaring God is still king over the situation. Mahirap yung situation, but they are declaring that God is still king in my life. Amen? And that declaration shifts the spiritual atmosphere. Di ba? Yung sobrang gipit ka na, sobrang tindi ng pinagdadaanan mo, mababago yung sitwasyon. Just like what happened to Paul and Silas. Alam niyo ba 'yon? 'Di ba? They were in prison sa Acts chapter 16 verse 25, you can read it. But instead of complaining, anong ginawa nila? They worshipped. Instead of complaining, init dito, wala ang pagkain namin dito, puppet. But instead of complaining, they worshipped. And suddenly, what happened? The prison shook. Chains broke. Doors opened. Di ba? Kusang bumukas yung pinto. Why? Because worship is a declaration of God's authority. When you worship God, you are becoming so humble and acknowledging and declaring God is authorized to do such thing in your life. Amen? Pag kasi hindi tayo marunong sumunod sa Kanya, feeling mo ikaw magaling sa buhay mo, tama? Ang hirap sumunod pagka feeling mo magaling ka. Tama? Pero pagka nagpaka-humble ka sa harapan ng Panginoon at ikaw ay sumunod, you are declaring God's authority in your life. Kaya ang dali sa Kanyang kumilos sa buhay mo. Kasi ka na eh. Bow down ka na eh. Di ba? I am available, Lord. Here I am to worship. I am coming back to the heart of worship. And whenever God's authority is acknowledged, His power is released. Diba, we are praying for His power to be released. Anong kailangan natin gawin? Simple lang, acknowledge Him. Acknowledge His authority. Tama? Worship Him. The enemy cannot win where God is honored. Tandaan natin. And worship honors God. Obedience honors God. Amen ba? Hallelujah. May natutunan? Question. Did you obey God today? Amen. Do you trust Him today? Do you honor Him in your decision today? Because your greatest worship is not a Sunday morning faith. Monday pa lang. Your greatest worship happens in your workplace, in your family, in your struggles, in your obedience. When you obey God despite pressure, you are worshiping. Amen? And when you worship like that, heaven goes to war on your behalf. Gusto niyo yun? Ang kakampi niyo ang langit. Hallelujah. When your worship becomes obedience, your obedience becomes honor. Amen? This is our conclusion. And your honor invites the power of God. And when the power of God enters the battle, the outcome is already decided. Wala nang pwede magbago niyan. Tinakda na ng hari yan. It is already decided. Hallelujah. To God be the glory. Maaari po ba tayong lahat ay tumayo? Ama naming Diyos sa mga pangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa mga oras na ito, sa gabing ito na pinagkaloob nyo sa amin. That reminding us that worship is not just by singing, but obeying every principles that you're giving us, oh God. Lord, we are declaring the victory sa buhay ng bawat isa, ang katagumpayan sa mga trabaho nila, sa pamilya nila, and in every decisions that they make, ang kaluwalhatian mo lamang ang siyang masusunod. Ito pong aming salmo at dalangin sa pangalan ni Jesus. And everybody saying, Amen. Amen.